William P. O.V. Malakas ang pagbuhos ng ulan, maging ang mga ingay at sigawan ng tao, ay bumibingi sa paligid. Mahal, mahal, boses ng babae ang paulit-ulit kong naririnig. Ngunit malabo sa paningin ko ang imahe ng babaeng tumatawag sa akin. Ramdam kong unti-unting lumulubog ang katawan ko sa tubig, hanggang sa hindi na ako makahinga. Mabilis akong nagmulat. Tagaktak ang pawis sa noo at braso ko. Mahal, ayos ka lang. Nananaginip ka na naman. Hinihingal na lumingon ako dito na siyang nakakunot ang noo, habang hinahaplos ang likod ko. Mahal, ibang boses ang naririnig kong tumatawag noon sa panaginip ko. Mariin akong pumikit, hinawakan ng ulong masakit. Ikukuha lang kita ng tubig. Tumayo ito at naglakad sa malapit na lamesa, para kumuha ng inumin. Inabot niya sa akin ang tubig at naupo sa tabi ko. Iyon na naman ba? Tanong niya. Bahagya akong tumungo at ininom ang tubig na bigay niya. Paulit-ulit ko nang napapaniginipan ang eksenang iyon sa barko. Hindi rin mawala sa isip ko ang babaeng tumatawag sa akin. 5:00 na pala ng umaga. Ang mabuti pa maglakad-lakad tayo sa dalampasigan ngayon, sa tingin mo. She turned her sweet angelic face at me. Isang buntong hininga ang pinakawalan ko, bago tumango dito. Mahal, halika dali, tingnan mo ta. Pinanood ko ito habang may pinupulot na kung ano sa buhangin. Ngunit binaling ko sandali ang pansin sa tahimik na dagat. That voice in my head, ang boses ng babaeng iyon, ay malayong-malayo sa boses ni Alessandra. Mahal, nilingon ko itong muli at tinuloy ang paglalakad. Look, mga Seychelles, ang gaganda diba? Tumangala ito sa akin at ngumiti ng matamis. Bahagya kong hinaplos ang pisngi nito, at inipon ang ilang hibla ng buhok na tumakas. Maganda, I said lowly. Mas lalong lumuwang ang ngiti nito, at muling tumalikod sa akin para maghanap na ng ibang shell. Pinanood ko lamang ito na masayang pinupulot ang bawat seashells na makita. Sa puntong yun ay hindi ko mapigil ang balikan ang araw na niligtas ako ni Alessandra. Your name is Gab Rockwell, aniya sa akin. Iyon ang tinawag niya sa akin, mula nang iuwi niya ako dito sa San Marcelino. Ilang linggo na rin buhat ng insidenteng yun. Galing daw ako sa isang aksidente, dahilan para mawala ng sandali ang aking memorya. Wala daw akong pagkakakilanlan kaya binigyan niya ako ng bagong pangalan. Isa pa, wala rin akong matindaan sa mga nangyari sa akin, bago ako madampat ni Alessandra. She's the only hope I have right now. Kaya wala akong pagpipilian kundi ang manatili dito, at tanggapin ang alok niyang tulong sa akin. Tinanggap ko ang alok nitong magtrabaho sa kumpanya nila. With the help of Alessandra and her brother Mark, ay unti-unti kong naibabalik ang kakayahan ko sa larangan ng negosyo. Alessandra helped me throughout my recovery, kahit pa wala akong matindaan sa nakaraan ko'y nandyan siya, para tulungan akong bumangon. Are you sure ito yung bahay na sinasabi mo? Bahagya akong tumungo kay Mark, habang nakatingala sa dalawang palapag na bahay. Isa lamang ito sa mga lugar na natatandaan ko, at palaging nasa panaginip ko. Nag-doorbell ito ng ilang ulit, ngunit walang nagbubukas ng gate. Mukhang walang tao. Sumulyap ito sa akin. Hindi ako sumagot. Alam kong dito ako nakatira. I've been there many times, kasama ang isang babaeng hindi ko mapangalanan. Kung magtanong-tanong kaya tayo sa mga kalapit bahay. Si Mark na tumingin sa paligid, ngunit halos ilang metro ang layo ng susunod na bahay mula dito, kung pumunta tayo sa munisipyo. Tahimik lamang akong nakatanaw sa bintana, habang pauwi kami ng San Marcelino. Wala kaming nakuhang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ko. Wala rin akong record sa municipality ng Queensland, kung saan inaakalang nakatira ako. Marahil ay nagkakamali lamang ako, at dala lamang ito ng imahinasyon. Mahal, I roared back tanaw as I've heard the angelic voice of Alessandra. Puno ang lelayan ng bestida nito ng mga pinulot niyang seashells. Hanggang ngayon ay tinatanong ko pa rin ang sarili, kung bakit ako pumayag sa mga kondisyon ni Mark. 2 taon na ang relasyon namin. Our relationship was smooth and private. Kahit pa alam ng lahat ng boss ko siya, ay hindi yun naging daan para mag-take advantage ako sa kanya. Ang kulit talaga ni Kuya, hindi ba niya naisip na nag-e-enjoy pa tayo sa bakasyon? Nakanguso ito habang nakahalukip ng upo sa shotgun seat katabi ko.
1 week vacation is too long, Alessandra. Tama si Mark, maraming trabaho sa opisina. Fine. You two had the same mindset. Ano pa ba ang magagawa ko? Sinulyapan ko ito na hindi may pinta ang mukha, habang nakatanaw sa daan. Hinuli ko ang kamay nito. I will pick you up after work. Let's have dinner together. Sabi ko na binabalik ang pansin sa pagmamaneho. Really? Halos mabitiwan ko ang manubela nang bigla itong yamakap sa akin, at punuin ako ng halik. I love you, she whispered right to my ears. Yumigting ang pangako at bahagyang sumulyap sa side mirror. I'm driving, baka maksidente tayo. Marahan itong kumalas sa akin. Muli ko itong sinulyapan na bakas ang maluwang ng ngiti. Sa loob ng 2 taon na pagkakakilala ko dito, ay hindi kahit kailan sumaglit sa isip kong magiging kami. Humigpit ang hawak ko sa manubela, habang bumabalik sa ganita ang naging pag-uusap namin ni Mark. Congestive heart disease. Bagsak ang balikat na sumandal ako sa aking swivel chair habang kaharap si Mark. I love my sister so much, and I will do everything to make her happy. At ikaw ang tamang taong naiisip ko para pasayahin siya. Pinanatili ko ang mga titig dito, naghahanap ng katiting na biro, ngunit talagang seryoso ito sa kanyang sinabi. No, I can't do this. Hindi ko kaya iyang pinapagawa mo. Sunod-sunod kong iling. Tumayo ito mula sa kanyang upuan, at naglalakad-lakad sa aking harapan. Alessandra is smart, she has a beautiful face and a pure heart. Hindi siya mahirap mahalin. Mas damiin ang pagsandal ko sa aking swivel chair. Hindi ako makapaniwalang para lamang itong bagay kung ibenta niya sa akin. Inaamin ko na palapit na ito sa puso ko, but I don't think this is the right time to talk about the marriage. She loves you so much, Gab. I scoffed and shook my head. Yes, I do. Pero wala pa akong kakayahang bumuo ng pamilya. Isa pa, I still don't remember anything. You were in a relationship for almost 2 years, which means hindi na issue sa iyo ang pagkawala ng memorya mo. Naglakad ito palapit sa aking lamesa, at nilapat doon ang kanyang 2 palad. Please, marry my sister. I want her to be happy, aniya sa tonong nagsusumamo. Isang buntong hininga ang pinakawalan ko bago magsalita. Gagawin ko ang gusto mo, with only one condition. Kumunat ang noo nito, matapos ay siya ring tumango sa huli. What is it then? Gusto kong ituloy ang paghahanap sa pamilya ko, at kilalanin ang tunay na ako. Mark twitched his lips. And what will do if you know your real identity? Muling lamapat ang likod ko sa aking office chair, at sinalubong ang kanyang mga titig. And that's the end of the game. I conclude. Hindi pwede yan, Gab. Angal ni Mark. What if I'm married? Look at this. This ring is been there when Alessandra rescued me 2 years ago. And what if you're not? Kabig nitong sinabi. Umiling ako dito at pinagmasdan maigi ang singsing sa aking kamay. Hindi ko alam kung bakit hindi ko ito maalis-alis sa aking daliri. There is something that caged my heart from this. Kahit sabihin kong mahal ko si Alessandra, ay bakit pakiramdam kong may kulang doon na pilit kong hinahanapan ng kasagutan. Umayos ito ng tayo at humalukip-kap ngayon sa harapan ng aking working table. Sige, do whatever you want, para mahanap ang pamilya mo. Gusto ko lang linawin sa iyo ang isang bagay, ayokong masasaktan si Alessandra. I clenched my teeth. Humigpit ang hawak ko sa manubela, at tinahak ang daan patungong San Marcelino. Saan ang punta natin? Sinunod ko ang plano namin ni Mark. Ito ang pinili kong lugar para mag-propose sa kanya ng kasal. Ano bang kaibahan ng dagat sa gala, kesa dito sa San Marcelino? Puno ng pagtataka niyang sinabi, habang nakatanaw sa maaliwalas na karagatan. This place was very important for me. Dito ko nakilala yung babaeng naglitas ng buhay ko, at nagbigay sa akin ng panibagong pag-asa, wika ko habang nakatanaw sa tahimik na dagat. Pumihit ako dito na siyang bakas ang matamis ng ngiti sa labi. Sa puntong yun ay nilabas ko na mula sa aking bulsa ang kaita na naglalaman ng singsing. I held her hand and slowly down on my knee. Pantaha ko'y alam na niya ang gagawin ko nang tutupin nito ang bibig at nag-umpisang umiyak.
Ginagawa mong lang ito dahil sa sakit ko. Sandali akong natigilan. Hindi ko nakuhang magsalita. I saw pain in her eyes. Kahit hindi nito aminin, ay alam kong nasasaktan siya. I am forever be thankful for the love you gave in me. You have such a kind and pure heart, Alessandra. It's not just because of your condition, but because I care for you. I hope one day I can love you the way you love me. Mariin itong kinagat ang labi, at pilit na kinakalma ang pag-iyak. Please, say yes. Labis ang pag-aalala sa tinig dahil sa hirap nitong paghinga. Yes, Gab. Yes, I will marry you. She answered. Everything happened so fast. Mabilis na plans ang kasal, with the help of her friends. Bilang event organizer ay mas naging madali dito ang trabaho. Mahal, what do you think of my gown? Hindi ba parang may kulang? Binaba ko ang binabasang dyaryo, at binisita ang damit nito habang nakatayo sa platform. Hindi rin ito magkanda-tuto habang inaayos ng modista ang kanyang gown. I ran my fingers through my jaw slowly. Hindi ko maikakalang maganda siya sa suot na gown. Those skin so delicate and that smile. Walang lalaki ang hindi mahuhumaling sa ganda niya. You look so radiant in that dress. I comment. Binawi ko ang tingin at muling inangat ang dyaryo para ituloy ang pagbabasa. Thanks mahal. Narinig kong sinabi nito. Umangat ang labi ko, matapos ay umiiling na bumalik sa pagbabasa ng balita. Subalit ganoon na lamang umangat ang likod ko mula sa pagkakaupo, nang mabasa ang balita doon. Naroon ang ilang missing person mula sa lumubog na Queen MV, noong lumipas na 2 taon. As I scan my eyes at the picture, ay naagaw ng pansin ko ang litratong kahawig ko. Mabilis kong binasa ang impormasyon tungkol sa lalaking naroon na nagngangalang William Palma. Ilang butil ng pawis ang namuo sa noo ko, habang binabasa ang ilang impormasyon tungkol sa lalaking yun. Mabilis kong hinela ang cellphone ko sa bulsa. At mabilis iyon kinunan ng litrato. Hindi ako pwedeng magkamali, ako ang nasa dyaryo. Ibig bang sabihin nito, ay may naghahanap talaga sa akin. May pamilya pang naghihintay sa pagbabalik ko. Ilang minuto nang tapos ang office hour, pero heto pa rin ako't nakaharap sa aking working table. Kanina pa rin nagtatalo ang isip ko, kung tatawagan ba ang numerong nakuha sa pahayagan. Kanina pa rin masakit ang ulo ko kakaisip, at sinusubukang pilit na makaalala. But nothing comes out in my head, tanging ang babae lamang sa panaginip ko ang siyang paulit-ulit kong nakikita kada pamipikit. Sunod-sunod akong umiling, who's that woman? Bakit siya ang parating laman ng isip ko? Sa huli ay pinasya kong i-dial ang numerong nakuha. Ilang beses itong nagring sa kabilang linya, bago ko marinig na may sumagot. Hello. Agad akong napasandal sa aking swivel chair, at hindi nakapagsalita. Hello, who's this? Matigas na boses ng lalaki ang sumagot sa akin. Hi, I'm Gab Rockwell. No actually. I don't remember my name. Isang mabigat na paghinga ang binitiwan ko. Sandali itong natahimik sa kabilang linya, bago muling magsalita. I'm Elwood Echeverry. Ilang minuto na kaming magkaharap sa lamesa, ngunit hindi ito naglalabas ng salita. Matapos namin mag-usap sa telepono, at ibigay dito ang ilang impormasyon ukol sa akin, ay nagdesisyon itong makipagkita. So they gave you a new name. Gab Rockwell, am I right? Hinela nito ang tasa ng kape sa lamesa at bahagya yun tinikman. Marahan akong tumungo dito. Naglagi pa ang mga mata nito sa tasa ng kapeng binaba, bago umangat ang tingin sa akin. How can you be so sure na ikaw nga ang hinahanap namin? You look so different and I presume, you're in a better place right now. He twitched his lips and settled his back against the chair. I rested my both arms at the table, and tilted my head a bit. Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit ako narito? I want an answer. I lost my memory and you are my ticket to redeem my memory. May diin kong sinabi. But he only gave a headshot, arms crossed against his chest. I'm sorry, I don't think I could help you. Isa ako sa mga partners ng lumubog na Queen MV. I just want to make sure na lahat ng nakasurvive sa lumubog na barko, ay maabotan ko ng tulong.
Since you've already said that you have an amnesia, pwede kita ay assist at bigyan ng tulong para sa agaran mong pagpapagaling. Ilang beses akong umiling, at bagsak ang balikat na binalik ang likod sa aking silya. Here's my card, call me whenever you need my help. I also have an contact number of the Queen MV, para ma-check mo kung pasahero ka nga talaga ng lumubog na barko. Marami na kasing nagpakilalang isa sila sa mga sakay ng barko, para lang makahingi ng bayad danyos, but we found out that they are all fake and scammer. I hope you're not one of them. Tuluyan na itong tumayo at nilahad ang kamay sa akin. Tahimik ko lamang iyong inabot. I will surely consider your offer. Tinaas ko dito ang calling card na bigay niya pagkatapos. Bahagya lamang itong tumayo, matapos ay tumalikod na sa akin. Ilang minuto na itong wala, ngunit hindi pa rin ako makaahon sa mga nalaman. Maaring hindi siya parte ng personal kong buhay, but I don't think this is the end of the road for me. Alam kong ito palang ang umpisa ng paghahanap sa tunay kong pagkatao. Sumapit ang araw na pinaka-hinihintay ng lahat. Ang araw ng kasal namin ni Alessandra. My whole body flinched as the priest announced that we're already married. The whole scenario was absolutely blank. Ilang beses nang sinabing mahal ko siya, unang beses ko rin naramdamang tumibok ang puso ko, at nabuhay ang dugo kada maglalapit kami. But there is something is missing, hanggang ngayon ay hindi ko mapangalanan kung ano ba ang kulang. Naging maayos naman ang pagsasama namin ni Alessandra, sa unang 2 buwan namin bilang mag-asawa. We traveled a lot and explored different places around the world. Wala akong maipipintes dito, maliban sa hindi marunong magluto at ang pagiging selosa. Ilang empleyado na nga ng kumpanya ang napatalsik niya, dahil sa sobrang selos. Imbes na pagtalunan pa namin, that will surely lead her to heart attack, ay pinapalipas ko na lang. Si Mark ang madalas na pumapagitan sa amin. I understand where she came from, iniisip niya palagi na biglang babalik ang alaala ko at tuluyan na siyang iwan. Mahal, look at this island. Hindi ba parang masarap magbakasyon dito? Naupo ito sa tabi ko, at pinakita sakin ang magazine. Isang sulyap lang sa magazine, ay agad nitong pinukaw ang interes ko. Is that Queensland Island? I asks. Yes, you've been there before. Kunot ang noong umayos ito nang upo sa tabi ko. Isang lunok ang ginawad ko sa aking lalamunan, bago ibaling ang tingin sa aking laptop. No, my marketing department was there a few weeks ago. They're looking for the possible client for our new project, I answered. I think we should go there too, to explore their beautiful island. I want to go to the beach. Umusog ito ng upo at niyapos ang aking braso. Isang mahinang pagtawa lamang ang ginawa ko, sige pag hindi na masikip ang schedule ko. Hindi ka pa ba magpapahinga? Lumambot ang tinig nito, at nag-iwan ng maliliit na halik sa leeg at balikat ko.